Start agad tayo sa chipset. Helio G99 ang nandito. Sa ganitong presyo, tama lang naman na G99 ang nakalagay, parang same din ng Infinix XPad. Para may idea lang tayo, ito yung result ng Antutu score ng G99 sa Infinix XPad. So expect din natin ganito ang magiging laro ng points more or less. Number 2, screen. 11-inch na Full HD Plus na IPS display ang nakalagay at 90Hz din para sa refresh rate. Green flag yan kasi full resolution pero sana 120Hz na para naman lumamang sa Itel Vista Tab at Infinix XPad. Number 3, memory and storage. Dalawang variant ang magiging available, yung 8128 at 8256. Sa ngayon, naka-early bird promo ito. Yung 8128 sa 6,699 pesos at 8,199 pesos naman yung 8256 na variant. So after ng promo, ang magiging regular price daw ay ito. Number 4, battery. 8,000 mAh ang nandito na supported din ng 18 watts. So na-stock na sila dito sa 18 watts. Sana linevel up na at least 33 watts sana, lalo 8,000 mAh ang nandito. Number 5, camera. Sa selfie camera ay 8 megapixel. 13MP naman sa main shooter. Tingin ko sana pinagpalit na lang sana, mas mataas yung front kesa sa back. Kasi yung ganito pang Google Meet at Zoom meeting para mas malinaw yung front. Kasi yung back camera dito, di mo naman talaga gagamitin niya na parang main phone kasi nga malaki. Dito na tayo sa last part, ito ang conclusion. Based sa specs at presyo, halos katapat lang din ito ng XPad ng Infinix. Parang halos identical nga. Sana iniba ng onti yung specs, tinaasan sana kahit papano. So kung naka-Infinix XPad ka, stick ka na lang muna doon. Pero kung sa kasing presyo, ilalaban mo ito sa ibang mga brand, mas okay naman ito. Pero habang di pa natin hawak ang unit, medyo 50-50 muna tayo. Kasi sa actual natin, magagawa yung actual test. Need natin malaman ano bang flash memory ang nandito at yung basic kung meron tap to wake at floating windows. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na sneak peek. Ako si Kuya Gesmo, peace.